So what's up mga otit? Kumusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to, nandito tayo sa E. Rodriguez, Quezon City. At kasama na natin ngayon si Sir Randall C. Sir, hi ka naman sa mga viewers natin. Hi. Kamusta sir? Kamusta? Salamat sa pagbisita. Narito, very thankful kami na nakapagbisita kayo sa munting fish room natin. Munting fish room mga otits, pero etong urban setup ni Sir, merong tatlong room. Tatlong units siya. Dito tayo mga otits pupunta. So dito sir, ano to sir? Breeding facility daw? So gusto ko lang sa inyo i-explain kung anong itsura ng setup natin kung bakit siya naging ganito. So sa yung discus natin, usually nag-breed sila pag may breeding tank ka, nasa mga 35 gallons sila para medyo maaliwalas at maluwag para sa parents to. So usually pag nag-breed ka, dapat nasa taas. Dapat nasa eye level siya or nasa mid-level. Hindi pwedeng nasa baba kasi medyo parang natatakot sila mag-breed. So ang nangyayari usually 3 level stands yung ginagawa sa discus. Top and middle pang breeding, tapos yung bottom is for the grow out para sa mga isda. Kung makikita niyo, itong ginawa kong setup, ano siya, natuto ko siya when I went to Malaysia, sa Penang, sa Kuala Lumpur, sa lahat na napuntahan kong discus, discus farm, ito yung natuto ko. So, kasi yung discus kasi very meticulous sa water quality. So, ang gusto niya is lagi malinis yung tubig. Ang problema pa nun, ang pinapakain natin sa kanya is beef heart. So, napakabilis nun magpapanis ng tubig. So, kung makikita mo, lahat ng aquariums natin dito is merong float valve, at the same time, merong drain hose. So, ano nangyayari sa kanya? So, papakita ko sa inyo. Dito na lang. So, kapag binuksan ko yung drain hose, hihigupin niya lahat ng dumi. Yan, hinihigup na niya lahat ng dumi. Lahat ng leftover food, lahat ng tae, lahat kinukuha niya. After niya kunin yun, nagsisimula nang mag-fill up yung float valve. So ito sir, automatic? Automatic siya. So, para siyang lumalabas, para siyang inidoro. So, kapag napuno na siya, kunyari, nag-level up na yung water, pag full na siya, pumamatay na yung float valve. So, considering na napakadaming aquarium nito, Hassle-free? Hassle-free. Time-consuming pa rin siya, pero at least yung time-consuming part natin is on the draining part. On the filling part, pag after mo mag-drain, iiwan mo na siya, tapos sarili na siyang mamamatay. Meron pala tayo mga otits bagong product sa Shopee. Kitikiti pellets, high in protein yan, at syempre talisay and banana extra. Murang-mura mga tito, kaya ano pang hinihintay mo? Check out na, shower! Ano bang magandang season para mag-breed ng mga discus? Yung discus, usually, ang pinaka-gusto nila is mainit. So, usually mga summer, yan yung pinakamaganda talaga. Yan yung pinaka-boom yung breeding natin. Pero hindi ibig sabihin yun na hindi sila nag-breed all year round. So, kadalasan, all year round sila nag-breed. Kaso lang, pinaka-excited lang sila mag-breed kapag summer season, kapag mainit. Kapag mainit, tapos biglang umulan, ako, yun, sa pakikita mo. Kasi right now, sa huling bilang ko, nasa mga 80 or 90 yata yung pairs natin dito. Grabe, dami. Tarito, mag-breeding lang. Tarito, sa 80-90 pairs na yun, pag nagtag-init, tapos biglang umulan, usually 20 pairs, sabay-sabay yung breeding yun. So, yun, medyo nakaka-overwhelm lang siya sa... So, kaya pala nadagdagan ng mga unit dito? Oo, sabi ko una, isa lang, tapos naging dalawa, naging tatlo, hanggang doon na lang. So, ako si Randall C, 38 years old na ako ngayon. Nag-start ako mag-isda, siguro nasa mga grade school pa lang yata ako, parang siguro, earliest time na naalala ko pupunta ako sa farm ng mga isda, siguro mga 8-10 years old kasi yun yung Sunday namin with parents ko. Nung dad ko specifically na tarito, dinadala niya kami sa mga breeders dun sa may Caloocan. So yun yung parang kapag pumunta ako dun, kulang na lang, halos Disneyland ko na rin yun pag pumunta ako dun. Sa tuwa ko, pag makakita ko ng concrete pan, na may mga
swordtail, may mga koi, mga goldfish. Sobrang happy ko na. Lahat nasubukan ko ng alagaan, mga monsterfish, guppy, live bearer, beta, lahat. Talagang nag-stick lang talaga sa akin yung discus. Nung siguro mga halos college yata ako noon mga 18, 19 years old. Nung sumali ako sa isang pulse na competition, tapos nun, nakilala ko si Ninong ko na siya ngayon, si Ninong Eric, yung owner ng Pet City. So, nung napuntahan ko yung disco setup niya sa Juan Luna, ayun, na-addict na talaga ako. Doon ko nakita yung pinakamagagandang discus. Nung panahon na yun, mga early 2000, wala naman ganong nagdi-discus. And if may makita ka mang discus sa pet shop, the quality is not the same. Pag mabili mo, sometimes pandak na, hindi na lumalaki, or minsan may sakit na. So, kahit anong bili mo, nakakadismaya. So, nung nakita ko yung breeding setup niya doon yun yung pinaka-first inspiration ko sa discus. So, introduce ko lang, no? So, dito, ito yung natin, checkerboard pigeon natin. Checkerboard pigeon, tapos dito is yung mga leopards natin. Tapos nun, ito rin, isa pang klase na pigeon natin to. Tapos ito yung one of the favorite natin ng mga reds. So, hindi lang siya sobrang red right now because breeding sila ngayon mga breeders na kasi to, kaya medyo nabubugbog na. Another leopard. So, this one is yung excited ako kasi blue scorpion siya, ni-cross siya with a wild discus. So, ito. Possible, sir, anong magiging anak niyan, sir, pag ganyan? Malalaman natin pareho. Yun yung kasi X-factor yung wild Hindi natin alam kung ano yung mga genes na dala niya. So, I'm very excited ako once na naging mature pair na itong dalawa. So, yun yung dapat nating abangan, mga otit. Gusto ko na rin abangan to. So, yung pinaka-experiment natin. Yan. Ano pa ba? Ito, Blue Diamond and Blue Turk. Tapos nun, ito, Leopard din. Yung pinaka-excited ako sa lahat, which is isang pair lang yung meron tayo, is ito, White Koi. So, pasensya na, nag-breeding lang siya ngayon, kaya medyo maselan. Yan siya. Puti siya na may batik-batik. So, bakit siya very challenging? Kasi yung discus kasi, kapag may fry, kapag may anak siya, naghahanap siya ng dark color para kumapit sa parents. Kasi kumakain siya ng mucus ng parents and yung pinaka-first food niya. First food niya yon for mga 2 to 3 days bago mo siya mabigyan ng brine shrimp. Considering na white base pa to, so ibig sabihin, paminsan hindi pa siya makikita ng parents niya kasi yung fry natin parang bulag sila sa simula parang very blurry yung eyes nila. Ito yung one of the very excited ako tuwing nagsuspawn sila kasi yan yung very challenging for me. Yun. So pakita ko sa inyo yung mga anak nila. Nandito. So, ito, sir, yung mga first batch? Ito yung mga first batch na mga paanak niya. Kung makikita mo, hindi lang siya white, hindi siya lang white discus. White koi sila, meron sila mga batik-batik na pula. May mga patterns, sir, May mga patterns, ayan. Actually, itong facility na to, second try ko na to sa discus Kasi meron din ako before facility sa Caloocan. Yung mga iba nakapunta na sa akin before. Ang naging problem lang doon kasi nung naglipat kami ng opisina, syempre mas wala ng oras. Dito, kaya tinigil ko na yun. Right now, medyo lumaki yung setup natin dito sa discus natin is because bittersweet siya, bittersweet. Dito, I would like to thank the Kapot family, si Michelle Kapot, Maria Kapot, and si Tiffany Kapot. Kasi itong setup na to lahat ng isda na to, lahat ng aquarium na to, is originally to dun sa kaibigan namin na si Michelle Kapot. Unfortunately, he passed away, and the family, si wife niya, si Maria and si Tiffany, trusted me to na ipagpatuloy lahat ng discus na ito. So without them, hindi ko marirealize itong dream ko na magkaroon ng ganito kalawak na discus facility. So thank you very much for the opportunity and aalagaan ko yung isda nila. Sino mag-aakala mga otits na merong farm dito sa loob ng bahay? So, eto, kunyari yung sala natin. Tapos, meron tayong 2 kwarto. Kanina, napasok na natin to. Pero ngayon, pupunta tayo dito. Ayun, kasama natin. Ayun pa rin si Sir, kasama natin.
Dito mga audit, medyo maingay lang. Ayan. So dito sir, anong meron dito sir? So same pa rin naman, discus breeders sa taas, tapos mga fries sa baba. So same naman sila all throughout. Sir, sabi nila maselan daw alagaan yung mga discus eh. Kailangan daw nila ng heater talaga, tama po ba? Yung heater, kailangan lang, para siyang flower horn, yung heater, kailangan lang siya kapag taglamig o tag-ulan. Other than that, di mo kailangan ng heater. So right now, tayo, kung makikita mo, wala tayong heaters right now. So ang ginawa ko kasing to compensate para hindi ko kailangan mag-heater, nakasarado yung kwarto para nakakulog yung init niya. Para very moist, very humid siya. And control yung temperature, hindi nagpa-fluctuate. Sa gabi, lalamig, sa umaga, yung init, hindi ganun. So nakasarado siya. Bubuksan mo ng heater, set mo lang ng 28, okay na yun. Iba kasi tinataasan yung heater to 30, kaya medyo, para sabihin yun, the more sanayin mo silang sa init, the more hahanapin nila yung init. Pag sanay sila sa 28, they will thrive at 28. Okay na yan. Number one is kapag gumawa ka ng sistema, yung sistema yung mag-aalaga sa isda. Yan yung, kasi ano yan eh, people who don't plan to fail. So kailangan sa simula pa lang, ano ka na, may planning ka na, may idea ka na kung paano mo siya gagawin, may mga tools ka, tulad the drain valve and the float valve. Yan, 50%, 60% sila yung nag-make sure na kahit marami itong aquarium is yung tao capable siya na maalagaan sila, na hindi sila mauubusan ng oras or hindi man ma-overwhelm sa work. So total may 2 tao lang na nag-aalaga dito sa facility natin. So pupunta tayo sa kabilang unit mga audits. Silipin natin kung anong meron naman dito.